Magtatapat ngayon sa NBA Finals ang Dallas Mavericks at ang Boston Celtics. Makakarap ni Kyrie Irving ang kanyang former team. Tapos maghaharap din ang dalawang sinasabing susunod daw na mukha ng NBA, Luka Doncic at Jason Tatum. Sino kaya ang liamado dito sa Celtics at Mavericks? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga maka-full court. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel mga maka-full court, baka pwede ka mag-subscribe ka sa aking channel or like na lang kung nagustuhan ang aking video. Maraming salamat po mga maka-full court. So makakatapat nga ng top seed na Boston Celtics ang 5 seed ng Western Conference na Dallas Mavericks. Ang Celtics ay hindi nga basta-basta na first seed lang sa East. Ito nga ang top seed sa buong NBA at ang tanging kuponan ngayong season na mayroong 60 plus wins. Wala naman masyadong nagbago sa Celtics. Pinapangunaan pa rin naman sila ng duo nila Jason Tatum at Jaylen Brown. Nadagdagan lang sila ng mga key pieces sa kanilang team. At nadagdagan ng defensive guard na si Drew Holiday at ang 7-footer ng Latvia na si Kristaps Porzingis. Nagsuffer nga lang ng injury itong si Porzingis nung first round. These finals hindi pa alam kung makakapaglaro ba itong 7-foot big man ng Celtics. Sayang dahil makakatapat niya pa naman ang kanyang former team na Dallas Mavericks na pinapamunuan naman ng duo nila Luka Doncic at Kyrie Irving. Speaking of Kyrie Irving, makakatapat niya ulit ang kanyang former team na Celtics this time sa NBA Finals. Last time nga na makatapat ni Kyrie Irving ang Celtics sa playoffs ay noong nasa Brooklyn Nets pa siya kasama KD. Ngayon nga nasa Dallas Mavericks na si Kyrie Irving at balik finals na naman nga siya. Last time nga na mag-finals atong si Uncle Drew ay nung 2017 pa nung nasa Cleveland Cavaliers pa siya kasama LeBron James. Matatandaan nga natin na nag-champion na rin itong si Kyrie Irving, tinulungan niya si LeBron James at ng Cavs makabalik mula 1-3 deficit kontra sa 73-9 na Golden State Warriors noong 2016. Habang ang kanyang partner na si Luka Doncic ngayon pangalang nakatungtong ng NBA Finals. This season nga, kumpara sa Celtics, wala nga masyadong nag-aakala na makakapasok itong Mavericks sa Finals. Marami ang nagsasabi na sila ang dark horse. Dahil ang ina-expect nga ng karamihan na maghahari sa Western Conference ay ang Denver Nuggets. Ang Celtics kasi expected na ng karamihan na makakapasok sa finals ito dahil sila lang naman ang mako-consider na legit title contenders sa Eastern Conference. Ang Milwaukee Bucks kung naging healthy at ang Miami Heat, considered rin sana silang title contenders. Pero tinamaan nga sila ng mga injuries. Kaya ang Celtics nasasabihin nga ngayon na nagkaroon daw ng easy fat patungong finals. Well, wala namang madali sa NBA dahil lahat naman ang mga teams dyan ay malalakas pa rin. Pero kung titignan nga ang dinaanan nito ng Mavericks at Boston patungong finals, ang Mavericks nga ang mas may mahirap na fat. Dahil sa first round, nakalaban nito ng LA Clippers na kahit pa wala-wala si Kawhi Leonard, ay meron pa rin 3 superstars. Tapos sa 2-end round, nakatapat nila ang first seed ng Western Conference na OKC at sa West Finals naman, pinataob nila ang nagpataob sa defending champs at na-sweep lamang nila itong Minnesota Timberwolves. Sabihin na nga nating mas naging madali ang fat ng Celtics, pero itong team naman na ito ay may experience na especially sa finals. Nagkampiyon na si Drew Holiday noong 2021 sa Milwaukee Bucks. Malaki nga ang kanyang naging role sa championship run ng Milwaukee. Sila Jason Tatum, Jaylen Brown at Al Horford. Pangalawang trip na nga nila sa finals ito. So mas lamang ng konti ang Celtics pagdating sa experience. Dahil sa Dallas, si Kyrie Irving pangalang ang nagkampiyon sa kanila. So sino nga bang liamado dito sa Celtics at Dallas? Ang Celtics nga ang may home court advantage dito mga maka-full court. Pero kahit na medyo mahalaga ang advantage na yan, hindi pa rin siguro masyadong maaapektuhan sing Dallas dyan dahil napatunayan nga ng Mavs this playoffs na kayang-kaya nilang manalo sa road. Mayroon nga silang 6 na panalo ngayong playoffs mula sa road. So napakadelikado pa rin nga nitong Mavs kahit na wala sila sa kanilang bahay. Kaya hindi rin naman natin masasabi na mas yamado ang Boston Celtics at hindi rin naman masasabi na dehado yung Dallas Mavericks at kung babase naman tayo sa appearance, parang hindi sapat yun. Para sa akin ay bilog pa rin ang bola.
Mahirap mag-predict kung balance yung parehas na team. Siguro magkakatalo na lang siguro sa IQ at sa playmaking ng bawat team. Kung kayo po ang tatanungin sino po sa palagay niyo ang yamado at dehado sa Boston Celtics o sa Dallas Mavericks, pakikomento dyan sa ibaba.